Hala, patapos na yung battle day guys, hindi na umatak dito yung kalaban. Grabe, sayang yung win streak nila. Yo, what up guys? Another day, another clash. Para sa video na to, balik tayo sa ating solo war content dito sa aking clan, Kenji's Cradle. So as of the moment, meron na ako ditong 14 win streak. Grabe, tumataas na. And then, yung kalaban ko dito guys, etong Vietnam, VN Toyu, ay meron silang, grabe, 27 win streak. So basagan ng win streak pala tong laban na to. Pero hindi ko alam kung clan sila or solo man lang din. Pero yan, as of the moment, 3 hours and 26 minutes na lang yung natitira sa battle day. At isa pa lang yung na-attack ko dito, yung pinakababa. And dragbat yung ginamit ko dito, mabilisan lang. So nag-decide akong i-content ko na lang to. Bali, ang gagawin ko, ititira ko na lang dito yung, yung 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 na Town Hall 18 niya sa taas. Tapos i-explain ko sa inyo mamaya kung paano ko siya ina-analyze, anong strat yung ginagamit ko, at paano natin siya masesecure na isang banat pa lang ay 3-star na agad. So ayan, ipa-fast forward na lang natin to guys. Lilinisin ko muna tong number 6 hanggang sa baba. Okay, fast forward tayo dito guys. Ayan, 1 hour and 30 minutes na lang yung natitira. At nalinis ko na tong number 6 hanggang dulo. So ayan, tigi isang hit lang ang ginawa ko dyan. And ang dami pa natin natitirang Town Hall 18 attacks dito. Nasa 19 pa yung attacks ko sa Town Hall 18. So dito, papakita ko sa inyo kung paano ko i-analyze yung base ng kalaban at anong strat yung gagamitin natin na pinaka-effective as of the moment. So dito sa number 5, nakita ko na diamond style yung base niya and naka-double poison, dalawa. So una kong tinitignan dito, syempre yung pinaka-layout. So ito nga, diamond base style siya. So ang effective na strat dito ay yung mass throwers and mass totem spells. Ito lang yung gagamitin ko dito kasi ayoko na mahirapan pa para mag-isip ng kung anong strat para lang ma-3-star to. Bakit ito yung gagamitin ko? Kasi once na dineploy ko dito sa isang sulok yung mga throwers natin, healers and warden with log launcher. So mag-i-spread out lang sila pa ganito, pataas and pababa. So ang gagawin natin, magfa-funnel tayo dito both sides, sa taas at dito sa baba. Gagamitin natin yung King and RC and yung Queen. So dito, pwede ko siyang i-risk na dito ako sa may left side mag-e-entry lahat. Kahit nandito sa opposite side yung Town Hall. Kasi alam ko nga aabot at aabot dyan yung troops natin. Paano ko nasabi? Kasi yung kailangan ko lang, clear ko lang agad tong sides na to. Clear ko lang agad tong sides na to para yung mga throwers natin ay pumasok dito sa gitna. And then, yung equipment ng warden natin dito ay naka-heroic torch tayo. So by the time na nandito na yung mga throwers natin and warden, ipapop natin yung heroic torch para magkaroon sila ng access dyan sa mga walls and eventually dito pupunta sa dulo. And then meron naman tayong mga spell support kasi na pwedeng gamitin para masustain natin yung mga troops natin. At saka pinakahimalaga dito ay normal mode kasi to guys. Kung gagawin natin to sa Legend League, kunyari ganitong base yung atakihin nyo sa rank battle, sa Legend Modifier, or sa esports mode, mahirap yung approach na dito ka magi-start. As much as possible, sa may Town Hall part ka kasi baka hindi talaga umabot yung mga troops mo sa Town Hall. So tara, banatan na agad natin to. Okay, ang gagawin ko dito, magdadrop muna ako ng skeleton spell pang distract sa multi-gear and at the same time, para paglabas ng CC troops, distracted din sila. Okay, skeleton spell, Coco Balloon, throwers, and healers, warden, and then poisonin na natin yung laman. So after nyan, gamit tayo ng log launcher. Teka lang. Okay, drop na natin yung log launcher. And then dito, dadrop ko si Queen, si King and RC sa taas. Teka lang. Supportahan natin ng totem spell to. Drop ko si RC dito and si King sa tabi niya. Importanteng ma-funnel natin agad to. Gagamitin ko na agad yung ability ni Queen dito. Another totem spell pang support sa kanya. And totem spell din dito pang support sa ating King and RC. Papap ko na agad yung spiky ball dito and yung rocket spear ni RC. Again, di ba sabi ko sa inyo, kailangan maklear agad natin yung both sides dito para masiguradong yung mga throwers natin ay pupunta sa gitna. So ayan, ito. Pupunta na sa gitna tong throwers natin. Gamitin na natin yung heroic torch dito para ma-bypass yung mga walls. Okay, totem spell ulit pang support. Kita niyo yung flow ng natin, troops and heroes. Yung King and RC sa taas, yung Queen sa baba, and then yung throwers lahat sa gitna. So malaking tulong yung heroic torch dito sa attack na to. Kasi nga, para ma-form yung magandang pating ng ating throwers. So ayan, alam ko talagang aabot to dito sa dulo and ang gagawin natin, mag-i-invest na lang tayo ng mga totem spells dito para matapos, ma-3-star natin yung base niya. So ayan, sana nakatulong sa inyo yung paliwanag ko. Hindi ko na kailangan mag-isip ng kakaibang approach dito, yung mga fireball strat or mga surgical approach kasi may mga strategies tulad nito na super effective at the same time, mataas ang chance na maka 3-star talaga without ano ba tawag dito? Less effort, guys. So, yun.
Hindi nyo na kailangan pahirapan ng sarili nyo. So ito, may revive spell ako, buhayin ko yung RC, drop ko dito yung last totem spell, and ayun. Masasecure na agad natin dito yung easy 3 star. So pag na-encounter nyo tong ganitong klase ng base layout sa Clan War League, sakto magka-Clan War League na ulit, and sa mga classic war nyo, ayan, pwedeng ganitong approach yung gawin nyo. Simple lang, madali lang gamitin, at the same time, mataas ang chance talagang maka 3 star. Okay, proceed tayo sa next attack. Okay, proceed tayo sa ating next attack. Dito naman sa number 4, check natin yung base niya. So parang ganun din, diamond style na double poison guys. So yung kanina, nasa opposite side yung town hall sa may bandang kanan, and then sa opposite side tayo nag-drop ng troops natin. Pero this time, ang gagawin ko dito naman ako sa may town hall part magdadrop ng mass throwers natin with mass totem spells. Pero this time, meron akong dalang overgrowth spell. Bakit? Kasi yung base layout niya, kung paano ko siya i-analyze, pag dinrop ko dito lahat ng throwers natin and log launcher, again, kailangan natin maklear yung both sides dito, yung left and right. Gagamitin natin si King and RC and si Queen. So, pagdating dito ng mga throwers natin, naka-heroic torch din tayo dito kay Warden, guys. Ito, heroic torch din yung gamit ko. By the time na nandito rin throwers natin, ipapop natin yung heroic torch para magkaroon sila ng access dito sa mga walls and dito sila pupunta. Ang concern ko kasi, ang major concern ko, pag nandito na yung part ng throwers natin, sobrang sakit ng mga defenses sa back-end kung mapapansin nyo. Nandito yung heavy defenses niya sa back-end kung sa town hall part tayo mag-e-entry. Maganda rin kasi dito kasi opposite side siya ng fire speeder. So, nagdala ako ng overgrowth spell para ang gagawin ko, if ever masakit talaga yung damage na marireceive natin dito sa back-end, i-overgrowth muna natin tong part na to, yung kanan or yung kaliwa. Depende kung saan pupunta yung throwers natin para masustain lang muna natin in a few seconds. So, ayun. Tara, banatan na natin, pakita ko sa inyo. Let's G. Okay, drop muna tayo dito ng Coco Balloon. And then drop na natin lahat ng throwers. Ayan. And then drop na natin yung ating log launcher. Gagamit tayo dito ng totem spell. Okay, totem spell si Queen dito sa may right side. Si King and RC dito sa kaliwa. RC muna i-drop ko. And then King. Drop muna tayo dito ng totem spell. Totem spell. Another totem spell sa gitna. Pop na natin yung ability ni Queen. Pop-up ko na rin dito yung ability ng RC, guys. Okay lang yan kahit gamitin nyo agad sa simula kasi importante dito makapag-form tayo ng pathing. Gamit ako ng skeleton spell pang distract sa Monolith and Guardian. Yung Queen dito, dropan natin ng totem spell. Okay. Poisonin natin yung laman ng CC. May multiple headhunters. Teka. Kaya mo na yung Queen. Natetegi na siya. Okay lang yan. Gamitin na natin dito yung heroic torch. Para after ng CC troops ay pupunta na sa gitna yung ating mga tropa pits. Gamitin natin yung overgrowth spell muna dito sa part na to. Another totem spell sa right side. Yung RC natin matetegi pero meron tayo ditong revive spell. So yung heroic torch, ayan maganda yung pagkakapop natin dito. Dire-diretso sila sa mga walls. Tapos sa mandang dulo, boy pa RC natin. Drop tayo dito ng totem spell. Okay, goods pa tayo. So ayan, pagdating dito medyo makakahinga-hinga tayo. Although wala na yung mga healers natin, naubos na, mukhang tinamaan ng air bombs. Pero marami pa tayo ditong throwers and meron pa tayong mga spell support. Gamitin natin yung last totem spell dito. And buhayin natin. Teka, di ko na muna bubuhayin si RC. Teka lang, wait lang. Okay, buhayin na natin si RC. And then, if i-free spell natin tong multi-gear. Ayan, multi-gear. And super wizard tower. And yun, kuha na natin to guys. So, sakto lang. Diba? Ganun lang kadali. Hindi nyo na kailangan mag-isip, magpakahirap kung paano aatakihin yung isang base layout. Basta makabisado nyo kung paano mag-analyze ng tamang strat. Kayang-kaya nyo i-3 star lahat yan. Okay, proceed tayo dito sa ating susunod na attack sa number 3. Silipin natin yung base niya. So, ito, hindi siya, parang diamond style din siya na parang ring base. Na parang, medyo kumbaga kakaiba yung layout nito. Actually, pwede rin siyang gamitan ng spam throwers and spam totem spells. Pwede natin i-drop lahat dito sa may 6 o'clock and then funnel lang both sides. Kaya lang, ang concern ko dito, hindi kaya ng Queen. Kasi ang pang-funnel natin dito ay Queen lang sa isang side and then sa kabilang side ay King and RC. So, kung dito ko i-drop yung King at RC, kaya nilang i-clear yung area na yan. Ang problema ko dito, itong right side, hindi siya kayang i-clear ng Archer Queen lang. So, ang tendency, if ever, ang mangyari dyan, pag pumunta dito yung throwers natin, para tayo nagsha-shadow boxing dito, guys. I-imagine niyo kung saan pupunta yung troops nyo. If ever nandito na yung ating throwers at makuha na natin yung Town Hall part, possible mag-split yung throwers natin or yung majority ay pumunta sa kanan kasi nga, hindi makiklear ng Queen lahat to. So, medyo mag-split sila, magulo yung magiging pathing natin. And masakit yung magiging back end dito. Kaya ang naisip ko ditong paraan guys,
Magpapalit ako ng strat na Fireball, Meteor Golem, Thrower, Smash. So, ito. Sa tingin ko, ito yung mas effective sa ganitong type ng base. Pero again, effective din naman yung Mass Throwers and Mass Totem Spells. Depende na lang talaga sa trip nyo. Pero ito, papakita ko lang sa inyo na Fireball strat yung gusto kong gamitin dito sa base layout na to. Ang plano ko dito, pa-fireballin lang natin tong X-Bow para maklear yung, ito lang, mga defenses dito para makapag-form lang ng pathing. And sa may Town Hall na tayo mag-e-entry dito ng Meteor Golems. So, paikot yung Meteor Golems natin dito. Si King and RC dito sa kaliwa. And then yung Overgrowth spell para na lang dito sa Revenge Tower sa dulo. And supportan na lang natin ang mga matitirang spells natin to hanggang matapos. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Tara, banatan na natin. Okay, let's G. Gagawin natin dito, simple fireball lang. Check muna natin kung merong trap dito bago tayo mag-fireball kasi baka ma-Tesla tayo. Ayun, may Tesla nga. So, 1 invi lang kailangan natin and then 2 quakes, fireball. Healers. Okay, simple fireball lang. Drop natin yung furnace dito. Wait lang natin mag-clear si Warden ng mga excess buildings. Tapos, ipupul na natin siya dito papunta sa may town. Teka, ang ganda pala ng pwesto ng bomb hive nito. Sa taas na lang tayo Teka. Tingin ko sa taas na lang tayo siguro dito mag-entry. Yung Revenge Tower, baka problemahin ko pa to eh. Oo, dito na lang tayo sa taas. Late ko nakita yung bomb hive niya. Medyo alanganin yung pwesto, maubos yung Meteor Golems natin. Pull natin si Warden dito sa taas. Drop natin dito yung Throwers and Meteor Golems. Warden Apprentice, Coco Balloon. Dito Coco Balloon din. Drop natin dito yung... Wait lang. Si King, drop natin si King, si RC, and 2 Meteor Golems. And then Log Launcher yung gagamitin natin dito ng troops. Ano tawag dito? Siege Machine. Okay, gamitin natin yung Wall Breaker dito. Distract natin tong Revenge Tower ng Totem Spell. Yung RC natin! Aray ko, nategi yung RC, guys! Napabayaan ko yung Royal Champion. Ano rumatrat doon? Hindi ko napansin, pero sige. Gamitin natin yung Overgrowth Spell dito sa may Speeder. Para ako nagswag ng Rocket Spear, guys. My bad. Okay, marami pa naman tayong spell support dito. Kayang-kaya pa natin yan. Swag RC. Aray ko. Swag RC pang honey. Okay, gamitin natin yung Rage Spell dito. Wait. Okay, dito natin gamitin yung Rage Spell. Tapos free spell muna natin tong Speeder and Multi-IT. Gamitin natin yung Last Totem Spell dito sa may kaliwa. Drop natin yung Headhunter. Si Warden matetegi ba? Tinutukan ng X-Bow. Invi muna natin siya. Sayang kasi yung Rage Aura, guys. Importante yan. Okay, Warden. You good? Warden? Invi ulit natin! Slappy. Pero okay lang naman. Kuha na natin to. Kita nyo, may Spiky Ball pa tayo dito. May Thrower pa. Si Queen buhay pa. And wala na masyadong dito. Threat. Eto na lang Ricochet Cannon. Wait ko lang mag 92 bago natin ibato yung Spiky Ball. Ayan, 92. Bato natin yung Spiky Ball. Aray ko, may natira pang dalawa sa likod. Pero wala nang problema. So, ayun, makukuha natin to, guys. Proceed tayo sa ating next attack. Medyo sloppy, para ako nagswag ng Rocket Spear doon kasi hindi nakabato yung RC natin kanina dito. Pero wala naman siyang problema. Okay, next. Okay, proceed tayo dito. Dalawang bases na lang ng kalaban nyo natitira. So, dito, halos kapares lang nung inatake natin kanina. Diamond style na double poison. Pero this time, medyo nasa bandang gitna yung kanyang Town Hall. So, ang gagamitin natin dito, ganun pa rin, Mass Throwers and Mass Totem Spells with Heroic Torch ni Warden. Plano dito ako magdadrop ng Mass Throwers sa kaliwa. And then, Log Launcher yung gagamitin natin. So, ang pinaka-importanting tip lang naman dito, guys, yung funneling talaga. Yung pag-clear nyo ng both sides. Kailangan maklear nyo tong taas at baba bago dumating yung mga throwers natin dyan para hindi sila mag-split dito. Para hindi umangat yung iba and then hindi bumaba yung iba. As much as possible, nandito lang sila papuntang gitna sa Town Hall and then saka tayo magpop-up ng Heroic Torch para pumunta sila sa may bandang gitna. So, ang pinaka-importanting tip lang talaga dito ay yung timing ng pagpa-funnel both sides. So, as much as possible, gamitin nyo na agad yung abilities ng heroes nyo para maklear agad yung mga buildings to. Huwag nyo tipirin. Kaysa mag-split yung mga throwers nyo dito at umikot. So, teka lang. Parang kailangan ko ng Overgrowth spell dito. May Revenge Tower and Monolith. Oo. Magdadala tayo ng Overgrowth. Teka lang. Oo, magdadala tayo ng Overgrowth spell. Palitan natin dito yung troops natin. Dala tayo ng Overgrowth spell.
masakit yung back end niya. So, ayan, pwede kayo mag-adjust dito ng spells nyo, depende sa base layout na atakihin nyo. So, tara, banatan na natin to. Let's G. Drop muna tayo ng Coco Balloons, pang check. Okay, wala, safe. And drop na tayo ng throwers. Healers, Warden, Super Wall Breaker kung saan man niya mapapadpad. Okay, Log Launcher. And then, hindi ko pa kailangan ng totem spell. Si Queen drop ko na dito. And then si King, RC muna. Pagka-clear ng bomb tower, saka natin drop yung King. And drop tayo dito ng 2 totem spell pang distract. Dito, gamitin ko na agad ability ng Queen and totem spell din dyan. Another totem spell sa taas. Ang pinaka-tip ko dito guys, kailangan mag-invest agad kayo ng mga totem spell sa both sides. Yung pag-clear nyo ng pathing. Yung pagpa-funnel nyo ng heroes. O yung tipirin yan. Okay, drop pa tayo dito ng totem spell. Okay, gamitin na natin dito yung heroic torch para magkaroon ng access yung mga throwers natin. Uy, teka. Hindi pala na-clear tong bandang ilalim. Teka lang, problema to ah. Overgrowth ko nga muna to. And drop tayo ng totem spell dito. Yung Queen, kailangan niya mabuhay dito eh. So, ininvest ko na lahat ng totem spells natin. Hindi ko lang alam kung magiging effective. Pero sige, drop natin dito yung skeleton spell pang distract din. May unicorn pa kasi yung Queen dito. Ayan o, nakita nyo kung paano ko niligtas. Problema ko ngayon yung natitira dito sa gitna. Masakit to. Pero sige, subukan natin. Freeze muna natin to. Meron pa tayong spiky ball. May revive spell tayo. Yung Queen natin, hinihil pa siya ng unicorn, 'di ba? Nakatulong pa 'yon. Sobrang nakatulong yung pag-invest natin ng spell sa kanya. Okay, wasak. Guys, kita nyo? Hindi ko tinipid ng spell dito yung Queen kasi nga importanteng maklear dito yung mga extra defenses. So, ang mangyayari doon, kung di natin na-investan si Queen, ang mangyayari doon, maiiwan yung mga defenses dito and baka nag-fail pa tayo dito sa ating attack. So, yun, medyo sloppy pero nakita nyo naman kung paano natin na-recover and paano natin na-manage na ma-3 star pa rin kahit medyo hindi naging nasunod. Hindi natin na-funnel lang konti ng maayos dito sa baba. So, ayun, proceed tayo sa ating last attack. Okay, last attack. Last base na ng kalaban to. Silipin natin. Okay, common base to guys. So, palagi ko nadadaanan to sa Legend League. Nagpupush kasi ako nitong isang account ko. Itong main account ko yung gamit ko dito. So, eto, yung palagi ko sinasabi sa stream pag nag-i-stream ako. Pag naka-encounter kayo ng ganitong klase ng base layout, magkatabi yung double rage spell tower and magkakatabi lahat ng mga defenses. Wag kayong gagamit ng mass throwers and mass totem spells. Kasi pag ang nangyari dyan ay nag-drop kayo ng throwers dito sa may corner and then makukuha nyo yung town hall, by the time na nandito na yung throwers nyo, masusunog lahat yan. Kasi pag nag-activate tong double rage spell tower, masakit yung mga defenses na yan. Kahit i-overgrowth nyo tong kabilang area, makalagpas kayo dito sa first rage spell compartment sa mga throwers nyo. Pag nag-activate tong, pag nawala yung overgrowth spell nyo dito sa area na to, uubusin yan lahat ng mga natitira nyong throwers, especially naka-life gem and rage gem combo kayo kay Warden. Wala kayong eternal tomb para magbigay ng invulnerability. So, as much as possible, magbago kayo ng strat pag ganitong base layout. So, ang gagamitin ko dito ay Fireball, Meteor Golem, Thrower Smash. O, yan. Kasi nga, ang laki, grabe naman yung value ng Fireball dito, guys. So, may ma-Fireball lang ako na kahit ano dyan sa gitna. Mabawasan lang yan ng at least ng mga ganito kalaki. Malaking tulong na yan. So, papakita ko na lang sa inyo. Wala tayong Super Wall Breaker. Mag-activate tayo ng Super Wall Breaker. Okay, tara, banatan na natin yung number 1. Fireball, Meteor Golem ang gamit natin dito. So, pwede kayong gumamit ng Fireball Super Witch or Fireball, ano pa ba? Electro Titan, kayo bahala. Pero ako gamit ko dito ay Fireball, Meteor Golem. So, dito tayo magdadrop ng Warden sa may Mortar. Kabisado ko naman itong layout na to kasi ilang beses ko na rin na-encounter to sa Legend League or sa mga ibang wars ko. Ang Fireball lang talaga natin dito ay itong gitna. Most of the time, dito tumatama sa may multi-IT eh. Pero gusto ko sanang kunin din tong medyo babaguhin ko ng konti. 3 invis lang ginagamit ko dito nun eh. So, gagawin ko dito, 4 na invis yung gagamitin natin. Kaya lang yung Warden dito, naku, mali yung pwesto niya. Mali yung pwesto niya. Hindi siya sa may Elixir Storage pupunta. Invi ko tong Ricochet Cannon para lang dito siya pumunta talaga sa Gold Storage. Ayan, dito tayo mag-i-invi. Teka lang, kailangan mo ba ng Rage Spell? Okay, 1 2, 3. Fireball. Double Quake. Ako, namatay yung Warden natin dito. Lumalim siya masyado.
Okay. Teka lang. Try natin i-recover. Nategi si Warden. Mali kasi yung pinuntahan niya. Dito siya sa may bandang baba. Dahil kasi siguro nakarotate tong base, nakarotate yung base layout na to. Okay, sige. Try natin i-recover ng walang Warden. Gamitin natin Ice Hound dito. Ay, yung Poison Spell. Kaya natin yan. We can do this. Malaki nakuha ng value ng Fireball natin, guys. Ito, traffic lang si Queen dito. Okay, goods lang yan. Gamit tayo dito ng Wall Breaker. Ano, Queen? Kailangan mo ng tulong? Mukhang kailangan niya ng tulong dito. Hindi na. Okay, goods na siya. Liga, sumama ka na dito. Okay, drop natin dito si King. Log Launcher yung gagamitin natin. Si RC drop muna natin and then Log Launcher. Queen, where are you? Nag-activate na pala yung ability niya. Okay lang. Gamit tayo dito ng Totem Spell pang distract. Oh, yung RC natin ha. Sige, goods pa naman siya. Gamitin na natin yung Rocket Spear niya. Overgrowth Spell. Hindi ko nagagamitin yung Overgrowth Spell. Wala na akong oras dito. Instead, gamit ako ng Free Spell. Tapos gamit tayo ng Totem Spell dito. Goods pa tayo dyan. Last Totem Spell, gamitin natin kay Guardian. And wala akong panglinis dito sa taas Wala na rin ako Spiky Ball. Oras na lang yung kalaban ko dito. Yung King nategi na rin. Parang kakapusin tayo ng oras dito, guys. 22 seconds remaining. Abot ba? Nagkamali pa ako ng Fireball dito kay Tatang. Pero yan, mukhang kuha naman natin at aabot naman ata to. Sana. 12, 11, 10, 9. So, yung kuha natin, guys. GG's. Okay, fast forward na tayo dito, guys. Ayan, pinanglots ko na rin yung mga ibang attacks ko dito, yung mga ibang accounts ko. And yung kalaban, marami pa silang natitirang attacks dito. Marami pang Town Hall 18 attacks sa taas. Tapos yung base ko dito, ilan na lang din naman yung mga natitira ditong Town Hall 18. So, good luck sa kanila. Meron silang 27 win streak, guys. So, sana makadraw sila dito para ma-protect din yung win streak nila at the same time. Ako naman, meron akong 14 win streak ngayon. So, hindi ko alam kung makaka-defend ba kami parehas ng aming win streak. So, ipa-fast forward na lang ulit natin para sa result. Hala, patapos na yung battle day, guys. Hindi na umatak dito yung kalaban. Grabe, sayang yung win streak nila. Meron silang 27 win streak and marami pa silang attack dito sa taas. May 10 pa ata silang attacks dito and yung base ko dito, marami pa namang defend. Ayun lang. Sorry, guys. So, naputol natin yung 27 win streak nila. Pasensya na. Mukhang na busy ata yung mga members nila. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nako, sayang. Nawala yung 27 win streak nila. Good game, well played, guys. Sayang, puro perfect din ng stars nila. So, sayang. Matagal-tagal din yung naipon. So, dito, meron na tayong 15 win streak sa aking solo clan, sa Kenji's Cradle. So, yun, maraming salamat sa inyo, guys. Shout out. Good game, well played. Nice G sa VN Toy U. So, sa mga taga-Vietnam. Sayang, bossing, mapoprotektahan sana yung win streak nila, kaya lang hindi na umatak yung ibang sa taas nila. Hindi ko alam kung bakit, baka na busy. So, ayun. Maraming salamat, guys. So, see you sa ating next content, guys. Kung nagustuhan nyo to, please do like, share, and subscribe. Mag-comment din kayo dito sa ating mga videos palagi. Huwag nyo kalimutan mag-like, guys. Malaking tulong at suporta sa akin yan para tuloy-tuloy lang tayo. So, sana may natutunan kayo dito sa content kong to kahit papano sa pag-analyze ng base and kung paano mag-funnel or whatsoever, etc., etc. So, maraming salamat. GG's, peace out. Clash on, brah!